Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collectives. So energy of collectives around this time. Uy, meron kang pinag-effortan, meron kayong pinag-effortan, o meron kayong pinagkakabisihan, meron kayong ginagawa. You're continuously doing it. Mukhang there's collaboration pa sa inyo o nagtutulungan kayo. There's teamwork. Ginagawa nyo. Collective. The High Priestess in reverse. Para manghina ang intuition, mablock ang intuition, psychic abilities, itong uncontented sa buhay, malungkot na tao. Bakit yung ginagawa yan? Collectives. Pag collectives, maramihan to. Hindi lang collective. Para hindi na kayo mag-overthink. Para hindi na naatake yung isip nyo. Oh. Let's see. Natake yung isip nyo. Kasi nakaka-experience kayo ng emotional turmoil. So, ano yung ginagawa nyo na there's teamwork sa inyo? Para hindi na maging positive yan. Sa paggamit ng kanyang mga kakayanan. Ano ba itong High Priestess na ito na gusto ninyo? Mag-block ang kanyang intuition o maghina ang kanyang intuition o psychic abilities. Hindi naman siya nagsisend ng attacks Hindi naman siya yung active or hindi siya nagsisend ng atake. So, possible. What's the reason kung bakit ganun kayo? King of Wands. May goal kasi kayo Meron kayo ambition and you're so goal-driven, ambitious, na pumunta sa ibang bansa, sa ibang lugar, mag-travel, there's map here, and you're so brave and flexible and willing to achieve your goal. So, anong kinalaman dyan kay Priestess na yan kung meron kayong goal? At wala namang ginagawang atake sa inyo, no? Kasi makaka-receive sa Priestess ng blessing. New beginning, new love. Na hindi na siya isolated, hindi na i-isolate yung sarili niya. Mawala na yung ghostingan nila ng kanyang person. So, what's the problem with that? Bawal ba si High Priestess na guminhawa ang buhay niya o maging masaya siya sa buhay niya? Sasama ang loob ninyo? Mabigat para sa inyo na makita nyo masaya ang iba. Collectives. What you're doing here is ano yung ginagawa nyo na yan? Para what's with the Seven of Cups in reverse? Para hindi piliin si High Priestess na mapangasawa. Nung destiny niya. Ng destiny niya. So, meron kayong ginagawa. Meron kayong ginagawa. Ano yung ginagawa nyo na yan? More information dyan. Para hindi sila ma-unite. Witchcraft. Witchcraft, panghadlang,
para hindi sila ma-unite, hindi sila magkatuluyan. Yan ang ginagawa ng collective. So marami to, maraming gumagawa dyan kay priestess. Kasi bakit yung ginagawa yan? Nakadestin yan. Sinusunod yung job law. Collectives. Hindi lahat ng collective ng viewers ito yung makaresonate. Kung wala kayong ginagawang witchcraft, it's not you, okay? Ito yung makaresonate dito gumagawa ng witchcraft. Deceit. Oh. Kaya gusto lang mag-control. Kaya gusto lang kinin, hindi naman sa kanilang destiny. Kaya gusto nila ang kinin. Yung hindi nga sa kanila, no? Nakadestin ito kay High Priestess o Destiny High Priestess na brave na siya. Siguro pinagtulungan nila yan, pinagtulungan ng mga collective na to na pigilan itong destiny ni High Priestess ni Four of Cups para hindi mag-take ng action kay Four of Cups o kay High Priestess, no? Yun. Kasi gusto nga ang kinin. Gusto nilang mapasa kanila yung opportunity o yung destiny ni High Priestess. Tama ba? Hindi dahil sa gusto nila ang kinin. Kundi anong gusto nila. Kawawain sa High Priestess. Baka yun ang gusto nila, kawawain sa High Priestess. So, ang gusto pala ninyo collectives ay kawawain si High Priestess. Bakit anong ginawa sa inyo ni High Priestess? Gusto nyo lang mang-ape? Gusto nyo lang na may sinasalbahin? Gusto nyo lang yung may kawawa? Natutuwa kayo? Gusto nyo lang may inaape? May kinakawawa? Natutuwa kayo? Bakit? Anak kayo ni Satanas pagkaganyan. At yung ginagawa nyo, demonic. Mission galing kay Satanas. Huwag na kayo magmaang-maang. Hindi yan sa Diyos galing ang mission nyo. Nakasulat yan sa Bible. Hindi din galing sa Diyos ang kapangyarihan ng itim. Galing sa fallen angels yan. Alam nyo kung sino sinusunod nyo? Natural, si Satanas. Tingnan nyo yung ginagawa nyo. Hindi lang kayo kontrabida. Demonyo pa. Ginagamit kayo ni Satanas kasi mga alipuris kayo ni Satanas eh. No? Klarong-klaro naman. You're against sa plans ng God. Kasi nga ang sinusunod din si Satanas. Part kayo ng the devil's kingdom na. You carry the mission from the devil. See? You carry a mission from the devil, from the devil's kingdom. At more clarification with the Hierophant. Kasi nga mission yan from the devil. Nagsisend kayo ng mga arrows, satanic arrows. Saan galing yung mga satanic arrows nyo? From the devil. Yun na yung kapangyarihan na ginrant niya sa inyo. Na makapang manipulate, makapang paniwala ng mga lies and deception nyo. Makapang-create ng mga lies, deception, illusion sa isipan ng mga victim nyo. Oh, collective. Sabi ko, collective yun ang lumabas. Oh. Ibig sabihin, kasi collectives eh. So, maramihan to. So, sa mga hindi gumagawa dyan, pasensya na guys, at yan ang nakuha dito, no? Siguro marami yung gumagawa niyan. Dahil
Naiinggit yan sa destiny ni High Priestess. So, ano mapapala na ngayon? Impyerno yun. Kaya tumawa pa sila, sino sabi may impyerno? Ako. May impyerno nga sila. Malaman nila sa kabilang buhay, hindi sila may impyerno. Doon na nila yung malaman. Bakit ano sila? Importante? Kasi narcissistic sila. Akala nila importante sila. Nasa kabila naman ginagawa nila na yan na demonic ay masave pa rin sila. Kasi narcissistic itong mga collective na itong nakuha ng energy dito. Gumagawa ng witchcraft. Mga narcissistic yan. And they believe also in their own lives. Hindi lang sila nag-create ng lies, manipulation, illusion, and deception. Pati na yung sarili nila, pinapaniwala nila sa lies nila. So, yung kahit sa harap na nila yung katotohanan, they will try to cover the truth and they will still believe in their own lies sa sinungalingan nila. So, ano mangyayari ngayon sa inyo collectives? Let's see. Hindi kayo makapangontrol. Hindi kayo makapangpigil. Mahina kayo. Maging weak. Mahina na weak. Spelling na weak is W-E-A-K. Weak. Maging emotional. Hindi kayo makapaglagay ng boundary. Mawalan kayo ng self-love. Mawalan kayo ng self-worth. Hindi maging clear and logical yung isipan ninyo. Mawalan kayo ng courage. Mawalan ng sharpness yung isip ninyo. You attack people na may mga destiny because you are being used by the devil in the devil's kingdom against the people of God, the true people of God. And you pretend na kayo ang people of God. Tama ba? Sa maraming tao. Yeah. Kayo ang people of God, pero witchcraft ang ginagawa niyo. Black magic. Yung may mga destiny, gusto niyong pigilan. Dahil sa inggit niyo. Dahil sa pagkagahaman niyo. How dare you? Yung mga tunay na people of God, nasa side ng God, ng Diyos, baliktarin niyo. Siraan niyo. Sabihin niyo may mga demonyo. Samantalang kayo puno ng demonyo. Hindi lang puno ng demonyo, may mga diablo pa. Kayo ang demonyo na, hindi lang puno ng demonyo. Demonyo na. Kaya ang gawain nyo. Hindi yan, hindi yan pang-judge, kaya yan ang katotohanan. Hindi din yan paninira sa inyo. Pinapamuka ko lang sa inyo kung ano yung katotohanan. Mini-mirror ba? Mirror, parang salamin. Makita nyo katotohanan. Kasi sa pagkasinungaling nyo at pagkamanipulative nyo, pati sarili nyo, pinukuto nyo sarili nyo yung kasinungalingan. Mga anak talaga kayo sa Satanas. Kayo ang salbahe. Ilang tao kaya ito dito nakuhaan? Marami siguro to. Marami siguro to. Marami. Mas collective, sabi ko maramihan. Pero sa mga hindi gumagawa ng witchcraft dyan, hindi yung energy ito. Maaring maaring nga ito yung mga gumagawa sa inyo ba? No? Sa mga hindi gumagawa ng witchcraft, black magic, hindi nag-ritual dyan. Hindi kayo ito. Kasi
What's with the Two of Wands here? Alam ninyo kasi napupuntahan yan siya ng kanyang destiny. Oh. Kontrabida, kumbaga kayo, ng kontrabida, demonyo. No, in short, demonyo. Alagad ni Satanas. Oh. So, tingin ninyo, masave pa kayo? Pag mga ganyan, may destiny from God, at kayo kay Satanas, nagkikiri ng mission kay Satanas, ginagamit na kayo yung Satanas para pigilan ang mission ng mga may mission from God, para humarang sa plano ng God. So, tingin nyo masave kaya kayo? Anong tingin nyo? Sabihin nyo, wala kami pake. Wala din akong pake sa inyo. Wala din akong pake sa kaluluwa nyo. So, Six of Pentacles, Two of Wands. Alam nyo kasi mag-invest yung kanyang person, yung kanyang destiny sa kanya. Naiinggit kayo. Kasi nga, kayo ay evil. Kaya yun ang sinusunod yung inggit. No? Yan ang mga evil. Kasi the root of all evil is envy. Ganyan ang mga evil talaga. They are fueled by envy. Baka sabihin ng mga gumagawa ng witchcraft, lahat naman, naiinggit lahat naman, hindi lahat. Maaaring lahat ng tao nakaramdam ng inggit, kahit paminsan-minsan yung iba. Pero hindi lahat ng tao ay gagawa ng masama dahil sa inggit. Because they know it's wrong. Injustice. Kasi may takot sila sa God. Instead, ang gagawin nila inspiration, yung pinanggitan nila para magsikap din. Hindi naman destroy, hindi naman gagawa sila ng deceit. At babaguhin nila yung emotion nila. Hindi nila gusto yan, yung makaramdam sila ng inggit. Ang pangit yan kung nakakaramdam ka ng inggit. You know? Kaso lang, kayo, na mga gumagawa ng deceit at witchcraft, no? Pag nainggit kayo, mangulam kayo, mga gano'n, no? Gagawa ng witchcraft, nainggit kayo, sinasunod yung inggit nyo, nang palaman kayo sa inggit, kayo yung mga taong walang disiplina sa sarili ninyo. Kayo yung mga taong walang konsensya. Kayo yung mga taong walang sense of right and wrong. Kayo yung mga tao na anak ni Satanas. Kasi kahit injustice, unfair na hindi na tama, sige kayo ng sige. Sabihin nyo, hindi naman nakikita. Masarap sa pakiramdam ang mamiste ng kininggitan. Sabihin nyo, no? Ganon kayo. Hindi lahat ng tao kagaya nyo. May mga taong matino, matuwid. At yun ang mga masasave kayo. Malaman nyo sa kabilang buhay ko, pasave ba kayo? Hindi kayo masasave. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kahit anong paintindi sa mga ganun tao, mayabang pa eh. Narcissistic kasi. Queen of Wands. Instead na magbago, anong ginagawa? Sus! Mag-ano pa? Malaki pa ng mga witchcraft nila. Oh my gosh. Kasi alam nyo, magiging confident ito, si Four of Cups na to, magiging attractive, good looking, pag nagsama na sila ng kanyang destiny. Naiinggit kayo, hindi nyo matanggap. Yun, ikaluluksa ng kaluluwa nyo. Kaluluksa ng kaluluwa nyo. Kaluluksa nyo at ikaluluksa ng kaluluwa nyo na nakikita nyo confident ito pagkasama nyo yung person niya, yung destined person niya. Kasi inggitira nga. Baka sabihin nyo, lahat naman ng taong inggitira. Hindi. Kayo yan. May mga taong matino at matuwid. Kaso lang, kayo kay Jesus Christ, ang mga
righteous ng mga tao. Madalang, di ba? Very few yung mga nakasumpong ng daan papunta sa langit. Kasi mga righteous ng mga tao yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Ng daan papunta sa langit. Mga righteous yun yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Yun na yun, mga matuwid. Alam niyo matuwid? Opposite nyo. Kayo hindi kayo matuwid. Klaro-klaro, hindi kayo matuwid. Anong gusto nyo? Ituwid yung kabaluktutan nyo? Hindi nyo mabago kung ano yung katotohanan. Hindi nyo madaya kung ano ang realidad. Hindi nyo madaya sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao, kasi mahal nyo pa yung mga pinagagawa nyo. Pero sa Diyos, makita niyo sa ulang buhay kung ano yung parusa ng Diyos inyo. Mga hangal kayo. Mga anak ko ng Satanas. Kayo ang totoong mga salbahe. Masyado kang mga deceitful. Mahilig pa kayo mga nabutahi, mga sit up. Six of Swords in reverse. Alam niyo kasi babalik yung pagka-good looking nito. Babalik yung interest ni dito nitong tao nakadestin kay Four of Cups na to. Interesado siya, gusto niyang bumalik kasi attracted siya dyan at magawa niya magtagumpayan na makapag-take na siya ng action na ward off yung mga sinesend yung evil spirit, yung mga monitoring spirit, yung mga nangungontrol dyan. Kaya sinisindan nyo ng mga makapang-restrict itong destined person ni Four of Cups at si Four of Cups. Possible silang dalawa. Kasi nga inggitira kayo. Hindi lang inggitira. Demonyo kayo. Anak kayong Satanas, kaya ganyan kayo. Anong pala nyo? Yung sa kabilang buhay, impyerno na kayo. Baka sabihin nyo, sino ka naman para magsabi may impyerno kami? Yung palang ginagawa nyo witchcraft, hatol sa inyo ng God, impyerno na eh. Di ba? Sabi ng God, sa Bible yan. Ang mga napapractice ng witchcraft, tatapon sa lake of fire na may sulfur. O anong tingin nyo dyan? Salita lang ng God yun. Nakasulat sa Bible na walang laman. Joke. Laman yun afterlife. Napapatay nga kayo ng God eh. Sa Exodo 22:18, inutos ng God patayin ang mga mangkukula, mambabarang, ang mga witches, wizards, warlocks, evil magician. O, kayo lang yung makapal ang mukha nyo. Na kiniklaim nyo pa kayong anak ng Diyos. Totoo anak kayong Satanas. Kiniklaim nyo pa na kayo ang chosen one. Na people of God. Hindi kayo people of God. Anak kayong Satanas, paano kayo naging people of God? Malamang nagsisanla na kayo ng kaluluwa niyo sa Diablo eh. Parang gumana na yung mga witchcraft niyo eh. Nagbintahan na kayo ng kaluluwa niyo eh. Tapos magdrama pa kayo. Ang sakit, sobra namang sakit magsalita. Sana makarma siya. Inangad niyo pa makarma, no? Na sinasabi ko nga ng katotohanan, kaya pinamiro sa inyong katotohanan. Uy. Magmangmangan kayo na, hindi namin alam na aming ginagawa. Tapos huwag man na lang, basta ka, hindi namin alam na aming ginagawa. Sure kaya? Ubod kasi kayo ng sinungaling eh. Pagka sinungaling eh, hindi nyo alam. Alam na alam nyo, aware kayo sa mga ginagawa nyo. Anong kala nyo sugad? Uto-uto? Tanga? Madali nyong mauto o mapaniwala nyo sa sinungalingan nyo? Laman yung afterlife. Alam nyo kasing kakawala at kakawala yan. Yung dalawang yan sa mga restriction nyo kasi kayo pang karga.
Ay, putya. Sige pang karga. Pinatulungan niyo. Masalbahin. Hanggang dito numalak.